Hello guys, good morning mga ka-backpackers. It's April 30, 2026 of course, and it's already 6:40 in the morning. And for this morning's video, pwede abutin pala to, baka umabot hanggang hapon. For today's video, maglulumot check tayo. Yes, lumot check. So we will start here sa Angol Beach. Okay, let's check. Okay, so andito tayo guys sa Angol Beach. Yan. It's already 6:45 in the morning, and as you can see, medyo marami-rami ng tao ang nagsuswimming, mataas ang araw. Okay, so around dito tayo sa may bandang Surf Beach, Ocean Club, ano pa to? Ayan. And as you can see, wala pong lumot dito sa area na to. Again Angol Beach. Ayan. Walang lumot, and I just hope na it's not because it's still early in the morning kaya walang lumot. Hopefully wala na talagang lumot. Yes, but we don't know. Diba, baka mamaya mag-develop din siya depending sa situation on the beach. Alright. So, ngayon naman papunta tayo ng Station 3. Siguro, lalakad muna ako ng mga ilang meters bago natin i-judge or bago natin i-claim kung may lumot or wala. Alright, Surf Beach area. Ayan. Oh, may ano yun. May bikini nagpo-float. Dami na dong tao. Station 3. Okay guys, nandito na tayo sa may Boracay Water Sports Association, kung saan nagda-dock yung mga boat for activities for island hopping. So ayan, and as you can see, ayan na, malinaw yan. Okay. Ito yung pinaka for me, ito yung aking marker, starting point for Station 3. Okay, andun yung saan may 7-Eleven. Ayan, but anyways, ayan, ang dami ng tao. Ang dami na. Okay. And as you can see, walang lumot. Ayan, closer view. Yan na. Pero ang gagawin lang natin pag may lumot, natin, papakita natin. Oops. Alright. So, yung mga nandito ngayon sa Boracay, they're so lucky. Diba? Kasi known ang Boracay for having a lot of algae, lumot, during summer season. Kaya ako, iniiwasan ko din ang summer as much as possible. Ayan, ngayon lang uli ako nag-summer dito. After 4 years. 4 or 3. Yeah. Ayun, kasi nga pag summer alam ko
na lumot season pa siya, and for me medyo not pleasing. Parang sa akin nakabawas ang ganda. Yeah. Kaya usually ang punta ko dito is mga lean season na October, November yan. Though ang cons naman doon is maulan or unpredictable ang weather. Yeah. Okay, so cut ko muna to, then i-video ko ulit kapag malapit na tayo ng La Carmela. Kasi yung La Carmela naman, yung aking marker or landmark, ay siya yung pinaka boundary between Station 2 and Station 3. Yeah, you know what guys, masarap din talaga mag-swimming dito sa Station 3. Yes, especially doon sa mas malayong part. Kasi nga, of course, mas less yung crowd. And then, na-feature ko na to dati sa isang TikTok post ko. Kasi nakakita nga ako ng pinaka, parang may yung mga wastewater. Yan, diretso sa dagat. I mean, parang merong kanal in between before sa ano yun tabi ng Henan yun. Tapos, yung mga water, technically, not naman yung pinaka galing ng sewage nila. Yung pinaka yung mga maagos na tubig, yun, dumadaan dun sa kanal. Tapos, diretso sa dagat. So, may puso ko before na iwasan mag-swimming sa mga ganong area dito sa Boracay. Especially, of course, Station 2. Concentrated yung mga hotel tsaka mga restaurants there. Okay, saan na ba tayo? Happy Home, Tiang. So yun. Okay, malapit na tayo sa La Carmela. If you are a morning person, super nice din talaga na mag-swim early in the morning. Kasi nga, di ba, mayroon ding time limit ng pag-swimming dito sa Boracay. Until 7 p.m. if I'm not mistaken. Tapos bawal na. Supposedly. Ayan. Kasi may mga nakikita pa din akong iba na lumulusong. Ayan. Pero lusong-lusong lang. Or nakadublob lang. Ayan. So, dito na tayo sa La Carmela. Okay. Boundary ng Station 3 and Station 2. And as you can see, ayan. Wala pong lumot. Ayan. So, mas marami ng tao dito. Yeah, pero ako, usually guys, talagang sa ako, hapon, sunset, early evening ako naliligo. Yeah. So, try natin tomorrow na mag-early swimming tayo since nag-stay na tayo sa 3 Station 3. Ayan, pwede tayo dun sa may bandang Angol Beach. So ayan ha, may lechon sa Ninis if you're into lechon. Ayan, for 388 pesos. Ayan, ang linaw, walang lumot. Pero nung 28 yung pagdating ko dito, may mga parts ako nakitang may lumot. Yun. So I'm not pretty sure ha, kasi baka mamaya pag umaga wala pa talaga, then magde-develop na lang siya as you know, time passes by. Ayan. Okay, so Station 3 po ay wala ding lumot. Yan, dahil din siguro medyo may waves, kaya hindi na-develop yung lumot kasi nga based sa mga post ng mga Boracay vloggers, aside from you know, the sunlight, araw, yung din ng water.
kung stagnant or I forgot the term used there. Kung stagnant yung water or flat, ayun, kung flat, yun, magde-develop ang algae. Okay? Alright, cut ko lang yung video. Balik tayo kapag nasa bandang Epic na tayo sa may D-Mall. Oh guys, meron ng sandbar dito sa Boracay. Okay. Sila yung namumulit ng mga basura. I'm not sure kung volunteer. May chinelas pa dun. Oh, Boracay sandbar. Yung trap na isda. Okay, so I guess from LGU. Ay, nakalagay instructor. So, kung ano yan, cost, pulot for a cost. That's good. Pero if not, baka mayroon silang budget or payment for that. Actually, I want to participate in that kind of activity. Yung maglalakad from stations 1 to 3 tapos magpupulot ng basura. Okay, nandito na tayo sa may bandang Boracay Mandarin. Lapit na ba tayo sa D-Mall? Parang malapit na. As you can see still, ayan, may patsi-patsi ng lumot dito. Ayan, may patsi-patsing lumot dito sa area na to. Ayan, ito pala yung nakita ko ng isang araw. Ayan, ganyang lumot ang meron dito sa area na to. Kaya malapit na tayo sa sa D-Mall. Okay, malapit na tayo guys dito sa may McDo, tsaka dun sa may Real Coffee, Calamansi Muffin ba yun? La Soleil, Boracay. Okay, ito yung lumot dito, mas makapal. Ayun, mas makapal dito. Yan, makapal na siya. Pero hindi naman siya ganoon ka-wide ang nasasakupan niya. Wow, nasasakupan. Yan, kasi merong times na talaga na ang lapad ng sakop ng lumot. Ayan, ha. Again, we are here sa may McDo Station 2. Ganito ang lumot condition here. Oh, mas dark dito. Harap ng Halo Mango. Ayan. So doon. Oh, sa Uptown na tayo. Uptown. Okay, pagdating naman dito sa may Uptown yan. Tawag dito may mga binibuild na for Love Boracay game zone. So for tomorrow yan for sure. Yan, pagdating naman dito sa may Boracay Uptown area. Okay, lumot condition, patsi-patsi din. Yan, may patsi-patsi, so much better compared dun sa kabilang part. Okay, may game zone, Hakuna Matata, Jollibee. Ayan, so patsi-patsi yung lumot. Ito, medyo dito. Oh, medyo clear dito. Oh, surprisingly. Okay, kasi D-Mall na tayo. Ayan, dito. Okay dito. Sa area na to. Yan, tapat ng Epic. Wow, hindi ko na-expect yun na. Ayan, may konti. Ayan, may konting build up ng lumot. Again,
Depende pa rin po yan sa time. It's still early in the morning. It's around 7 at 7 a.m. already. Ayan, merong konti. So, we don't know. Ito makapal dito. Okay, we don't know. Baka mag-build up pa siya. As the day progresses. So, ayun. Pero at least, early in the morning, you'll have an idea kung saan yung clear, kung saan konti ang lumot. Again, it's April 30, ha? April 30, 2026. It's past 7 in the morning. Okay, sige. Diretso na natin to hanggang Station 1. Okay, medyo makapal dito. Okay, dito na tayo sa may tapat ng Cafe del Sol. Seasons Coffee. Ay, diyan pala nag-i-standby si Kim. Tsaka si Charlie. Ayan. Yung Hacienda Inasal, dating Elio Inasal. Yan, medyo may lumot dito, ha? Okay. Ayan, papunta na tayo ng Station 1. Okay, may event ang Marlboro here. Marlboro. Okay, and then ayan ang stage ng event for sure for tomorrow. So, mag-explore tayo tomorrow. Ayan. Okay, so dito naman may patsi-patsi ulit na mga lumot. Medyo may wave ng konti. Ay, sige, pwede pala natin siyang tapusin hanggang doon sa dulo. Kasi mamaya, kapag around 9-10, mag-high tide pala. Ayan. So, ituloy na natin to. Next, tapat tayo ng Henan Crystal Sands. Okay, pa Station 1. Ito ang lumot condition dito. Medyo visible talaga siya. Okay, ika nga ng mga basher ng ng Boracay. It's Matcha Day. Ayan. Okay. Ayan ang lumot dito sa area na to for today and during this time. Okay, cut uli natin. Balik tayo kapag nandun na tayo sa may tourist center, yung para sa mga activities naman dito sa Station 1. Ay, may TikTok sila. Nice one. Teka lang, baka masama ako sa TikTok nyo. We're here sa may bandang Watson's Pharmacy sa Station 1 at saka sa Boracay Activities Center. Ayan. So, ang lumot naman dito ay yan, ganyan naman. Sa pinaka shoreline, medyo makapal lang konti. Ayan, pero at least hindi naman siya ganun kalaki ang sakot. Siguro mga 3 steps nasa ka na, clear water ka na. Yan, sa Astoria tayo, ha? Astoria, Watson sa tapat. Tapos ayan yung docking area. Okay, nandito na tayo sa may yan yung merong shade. Artista yan, ha? I know, model. Yan yung merong shade ng mga puno. Yan, kung gusto niyo ng pag-stayan na shady part, pwede kayo dyan. Pero marami ding natambay dyan kapag tanghali or after lunch, yan, pa sunset. Okay, so dito naman guys, ang lumot situation dito or condition dito ay wala. Okay, clear. Ayan, may konti pala. Super konti. Ayan. So okay dito, konti ang lumot. May konting patsi. Ano yun ba yung term na patsi? Patsi. Ay, ano yan?
Ayan, so okay din dito. Okay, sige guys, itodo na natin hanggang doon sa Willis Rock. Yeah, para isang video na lang to. Hindi na ako mag-edit, hindi na tayo mag-ano. Isang uploadan na lang. So dito, patse-patse ha. Ayan, dito sa area na to. Okay, so next na stop natin is doon naman, malapit na sa dulo, pero hanggang Willis Rock na lang tayo. Tsaka siguro kung makita ko yung Sunny Side Up Cafe. Ayan. Oh, medyo kumapal dito sa area na to. Yeah, medyo kumapal yung lumot dito. Pero manageable naman. Okay. Cut ko ulit. Balik tayo kapag doon na tayo malapit sa Willis Rock. Bigay din pala tayo ng update dito. Okay, dito tayo sa my rooftop bar. Diamond Water Edge Resort, Jonas, New Wave Divers. Okay, ang situation naman dito ay lumot situation ay ayan, super konti lang. Pachi again. Ayan ang lumot situation dito. Alright, ayan, malapit na tayo sa Willis Rock. We're here na sa Sunny Side Up talaga, Sunny Side Cafe. Yan, ito ang isa sa may mga pinakamagandang view kapag kakain kayo, pag nag-dine-in kayo. Tapos merong pa-activity dito ang Koji-san. Okay. And ang lumot situation ay ilang oras yan? Yan, ganyan. Meron. Pero konti lang. Ayan, ang lumot situation here. So, lahat lang kayo pupunta doon, okay na. Alright. Okay, malapit na tayo sa finish line. And there you go guys, the Willis Rock. Okay, and ready na kayo sa lumot situation here. Okay, lumot situation here ay charan! Yan ang makapal na lumot. Okay, makapal na lumot siguro ang width niya is mga 2 meters. Yeah. Ayan talaga yung, ito yung makapal talaga. Ayan. So ito ang lumot situation dito sa may bandang Willis Rock. Okay. Ayan, may mga isda. Ayan, tapos pa-high tide na. So, kailangan mo nang maglakad papunta doon sa pinaka-grotto. Pero if you really want na pumunta dyan ng walang tubig, hapon. Hapon, paggabi, tsaka super maaga. Ayan. Yeah. Just to share, dito ko ginawa yung aking crystal kayak photo session. Pero doon sa bandang area na yon. Kaya ang background ko is yung Willis Rock. Ayan. Bago mag Willis Rock medyo makapal. Pagdating naman dito after, kumonti naman siya. Ayan naman. Tapos dito sa area na ito, medyo nakalubog yung lumot. Ayan. So nasa bandang station 1 at saka nagpas ng station 1 ang medyo maraming lumot. Talaga. Okay? Based on our anong tawag dito? Investigative report. Okay? So I think that's it guys for our lumot update, lumot series dito sa Boracay from Angle Beach up to sa Willis Rock. Okay, and then para dito naman sa area na to, ito may event din dito. Para dito naman sa area na to, as I can see, yung malapit na sa papuntang Diniwid, yan medyo konti. Yan, konti ang lumot, so okay din dito mag-swimming. Ayan, dito clear dito. Yan, okay din dito.
Yeah, by the way, mamayang hapon dito tayo magsa-sunset watching at saka update ko anong kaganapan dito sa hapon or during sunset or early evening. Okay? So that will be all. Thank you very much mga ka-backpackers. Sana nakatulong ang aking video na to. So please do not forget to subscribe to my YouTube channel and follow my TikTok and Facebook account. This is Backpacking on My Own. Saying you can do it alone, you can do it on your own. Till our next video. Bye. Okay, additional lumot update.